mamatay. Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs kahit sino pa ang mamatay. OMG mga kababayan, ito pong si Senadora Amy Marcos ay mismong ang nagbunyag kung ano ang utos ni Marcos kagabi. Diyan nga po sa paglusob sa Senado nito pong mga tauhan ng mga NBI. Ayon nga po dito kay Senador Amy, inutusan daw po sila ni BBM mismo personally. Kahit sino pa ang mamatay, arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Nasaan na nga ba si Senator Bato de la Rosa mga kababayan? At ano nga ba po talaga ang mga naging kaganapan kagabi? At ano nga ba talaga? Nakatanggap ba ng TRO si Senator Bato o wala? Pero mga kababayan, maniwala po kayo sa hindi po sa walang TRO si Senator Bato, kundi mayroon pong binigay na 72 hours. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kagabi, pinaliwanag ko na ito sa aking live. Pero ngayon, sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, bago natin pag-usapan yan, makikisuyo po muna ako, pakilike at pakishare ang videong ito. Pakisubscribe na rin kung ngayon ka pa lang nakabisita. Maraming salamat sa iyo kabayan. Itutuloy na po natin ang ating pong mga gagawing reaction video. Ito po muna ang mga umaatikabong balita na naganap kagabi dyan mismo sa loob ng Senado. Ganito po katensyon. At dito mga kababayan, makikita ninyong update kay Senator Bato kung nasaan na si Senator Bato ngayon. At mga kababayan, kita po ang mga suspek at nahuli na po sila. Panoorin po natin ang buong video ito. Ilang senador ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torion, pati na rin si Attorney Jimmy Bondok. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang 9:00 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senador Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang maisagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, itong area na ito yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito, pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torion kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie? Yes, ma'am. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi? Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay
Oo, business as usual dahil may pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa 5th floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate Building. Connie? And as we speak, Mav, dahil nga nabanggit mo na kinukunan nyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga bali-balita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla. Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez. Ayan mga kababayan, sinasabing di umano namataan itong si Senator Robin Padilla at saka si Senator Bato na wala na nga po dyan sa wala na po dyan sa loob ng Senado, mga kababayan. Ano ho? Mukhang nakaalis na. Ano kaya ang katotohanan patungkol dito? Pero bago natin tunguhin yan, mga kababayan, ito muna kuha po sa video ang pagbabarina. Dito po nagmula eh. Ito po yung pinagbulan kung bakit po nagkaroon ng tension at nagkagulo, mga kababayan. Pinapad. Ito yung mga nagbarina. Ito yung sa side sa GSIS. Ayun o. Kaya nga. Sabihan ko sa Sir Mike. Sir, ito Sir Mike. Sir Munching. Sir Monch? Si Mike? Ay. Ayan no. Bakit nila ginagawa yan? Oo, binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Yung mga area nakapag-deploy na. Bulan ko po para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may Ganyan, setting kasi nandito yung parang langgam eh. yung action ngayon. Bida? Pero napakita namin yun. Kaya nga. Kasama namin yung NBA. Sige. Okay. Makapagsipa. Makapagsipa kung matamaan ka. Hindi na nila manan. Bakit man nag-interview? Yan mo na, ibaan mo na isang mo. Ibaan na, nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibaan mo na. Ibaan mo na, sige na ulit. Sige. Go lang. Nuts. Ayan no, MBI yung mga kababayan no. May Bob, Senate may access ito, di ba? Ha? Sila ang may access ito. Sila lang po. Oh, sir, sinay ka na lang. Sila, sir, mayroon control. Marami nag-interview na kala dito tayo papasok. Kasi baka ang inis ko, baka dito nag-interview mga media. Baka kung lugar na to. Kasi maliwanag eh. Kasi na to. Sir, Anong purpose niyan, di ba? temporary board, ilalak namin. Baka anything Ano kasi yung po. kanina? Oh.
Ano ba yung mga... Oo, pinapad. Ayon sa caption dito ni Sas Rogando Sasot, mga kababayan, from a tipster inside the GSIS building while the drilling was going on. Ito mga kababayan ay naipasa ito kaagad dito kay Miss Sas Rogando Sasot na mayroon daw pong nagaganap na ganito, drilling. At nabanggit na rin ito ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, na nagkakaroon nga po ng drilling or pagbabarina dito sa loob ng Senado or sa GSIS building nagmula. Kaya dito po nagmula ang putukan. Ang tanong lang natin, mukhang hindi naman po sila mga construction worker. At itong oras na ito, gabi na ito, wala pong construction na ginagawa at hindi po sila mga mukhang construction worker at may nakikita tayong NBI. Ito yung pinakamatinding tanong, bakit nila ito ginagawa? Ano ba ang pakay nila? Bakit nila sinisira? Kasi maayos po yan hindi po nila nire-repair. So ito po yung magandang tingnan na picture. Ibig sabihin nito, iba po, ayan may naka-ID Ito NBI siguro to ng mga kababayan. NBI siguro yan. So ano ang purpose nila niyan? Di ba? Huli po sila, mga kababayan. Tingnan na natin to sa Senator Aime. Ito sa Kakagulo na naman dito sa Senado dahil inaantay yung Supreme Court decision. Hindi namin sigurado. Ang balita, ang boto ay 9-6 daw, pero hindi binigay yung TRO kay Bato. Hindi pa nga lumalabas yung hatol ng Korte Suprema. Andyan na. Bakit andyan na yung PNP helicopter at pumasok na naman yung NBI sa premises ng Senado? Andyan na naman sila as a GSIS Ano na naman ginagawa rito? Dadamputin na naman daw si Bato. Hindi tama yun Ang proseso, ICC, Interpol, PCTC, pagkatapos nun, magwa-warrant of arrest ang korte na lokal na Pilipino, nasakop ang Pilipino. Anong klase ito? Anong sistema ito? Ba't sila nagmamadali? Kalokohan na to. Tapos sinasabi yung ICC, warrant daw, mas mabigat sa Senate resolution. Wala nga silang jurisdiction. Hindi nga tayo kasabi dyan sa ICC na yan. Anong pinagsasabi nito? At kami tinatakot ng tinatakot. Tapos susugurin na naman daw yung Senate. Ano ba to? Kakagulo na. Ayan mga kababayan, si Senator Amy mismo may sabi. So itong mga nakita natin kanina dito, NBI nga, ito nga yun, nandun sila sa GSIS. Nag-umpisa sila magbarina, mga kababayan. So confirm. Confirm po yan. Diba? At dahil dyan, ito, na na tayo sa sa buong international media. Now, gunshots have been fired in the Philippine Senate building this hour. That's as a senator who's wanted by the International Criminal Court, the ICC, remained holed up in the building, apparently to evade arrest. I get this, the 64-year-old senator, Ronald De La Rosa, he's accused of crimes against humanity for his role in overseeing the former President Duterte's brutal and murderous war on drugs. He spent 2 nights in the country's Senate in the standoff with authorities. You're seeing some of the footage that's emerged from this. Unbelievable scenes. Again, a lawmaker holed up in there, apparently exchanging fire with authorities. He dramatically evaded arrest Monday when he outran government agents, actually chasing him through the Senate's hallways and staircases. Eventually, he reached a chamber, according to the reports, where the Senate president, an ally of Duterte, offered him protective custody, and that is where things stand. But the situation apparently devolving now into actual shots fired in the Philippine Senate. Intriguing story. Now, gunshots have been fired in... Ayan mga kababayan, nababalita po sa international, ito pong nangyayari ngayon sa ating bansa sa Senado. Tingnan muna natin ito. Ito na po, Driver umano sa NBI, suspect sa pamamaril. Driver umano sa SBI, suspect sa pamamaril sa Senado. Pinangalanan na ang Southern Police District. Pinangalanan ng Southern Police District ang suspect sa insidente ng pamamaril sa Senado nitong gabi ng Miyerkules, Mayo 13. Kinilala siya bilang si Mil Uragon, 44 anyos, na driver umano sa National Bureau of Investigation, NBI. Patuloy ang investigasyon sa motibo. Ito po mga kababayan, ito na po. Yan Sabi ni Sas Rogando nga dito, paano nagkaroon ng baril ang driver? Yan, pakisagot ninyo. Kumbaga, kumunoy sila mga kababayan Sinasabi nila, tinatanggi nila na hindi daw po ito NBI. So kung hindi ito NBI, driver daw ito, paano nagkaroon ng baril ang driver ng NBI?
So, ibig nyo sabihin dyan, NBI, pinapayagan nyo na ang driver na mag-bit-bit ng barel? Yan ang dapat ninyong sagutin kasi ano to mali ito mga kababayan ha? Mali itong ginagawa ninyo. Ano itong post na ito? Ito, nagkita na si Senator Bato yata at saka si General, no? Ayan. Sino naman ito? Ito mga kababayan, tingnan natin itong pinost dito. Sino ito? Sabi dito, update, the wife of an alleged NBI volunteer arrested following the shooting incident inside the Senate was seen emotional while waiting outside the Senate premises late Tuesday night. She said she only wants to see her husband, but Senate authorities have yet to allow her entry into the compound. Ayan mga kababayan, hindi pinayagan itong babae na to. Emotional siya, ayan no. Asawa daw po ito, no. Sandali, asawa. The wife of an alleged NBI volunteer arrested following ito yung asawa ng naaresto mga kababayan na suspect. Siya po pala ang asawa, hindi siya pinapasok sa Senate. No? Ito kaya yon mga kababayan, sabi nga dito, post po ito ni Levito Baligod, no? Attorney Baligod. Identify them para malaman kung anong unit ang katandim ng NBI sa planong sa pilitang pasukin ang Senado. Base sa sinabi ng lalaki sa kaliwa, hindi siya taga-NBI, naka-OPCOM operation control ang NBI sa grupo niya. Itong sa kanan, may uniform na NBI, ito naman hindi daw ito NBI. Ito yung nakita natin dito sa video mga kababayan, ano? Sila ito, yung lalaki na yan, no? Asan na yun? Asan na yun? Yung kanina. Sa kabila. Teka. Asa? Ito yun, di ba? Siya yung lalaki na ito kanina eh. Nakita natin eh. Ito yun, no? Ano may mga... Pinapad. Sabihin natin ang information na makapagsipa nga. Di ba ito yun? Ayan, no? Ito yun, di ba, mga kababayan? Siya yun, di ba? At may mga NBI dito sa kabila, di ba? Mga kasama nila. Ayan, no? Ito, may mga NBI dito sa part na to. So, ano ito? Di ba, ano itong mga ito? So, mga kababayan, huli na daw po, no? Huli na ang suspect. Driver daw po ng NBI. Ang tanong nga lang, bakit may baril itong driver ng NBI? Ito na mga kababayan, si Senator Bato, si Senator Padilla, may latest siyang post 2 hours ago. Ang Senado ay isang co-equal constitutional institution na nararapat igalang at protektahan sa lahat ng pagkakataon. Sa panahon na upang higit pang palakasin at modernize ang security capabilities ng USAA at ng buong security force ng Senado upang matiyak ang seguridad, kaayusan at institutional integrity ng Senado ng Pilipinas. Ito po, naglabas po sa Senator Padilla ng suggestion or motion siguro, no, na mukhang ipapanukalang modernize na po talaga ito pong Senate compound or mga security ng Senado sapagkat mabigat po ang nangyayari mga kababayan eh. Matindi na po ang mga nangyayari eh. Diyan sa Senado, tingnan na natin itong Just In. 1 TV Philippines 2 minutes ago, PNP subpoena versus Senator Bato bubuhayin matapos lumabas ng Senado. Bubuhayin ng Philippine National Police PNP ang subpoena laban kay Senator Bato de la Rosa matapos itong makalabas ng Senado. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ayon sa PNP, muling ipapatupad ang legal process kasunod ng mga pinakahuling developments sa kaso. Ayan mga kababayan, mukhang namataan daw yata kasi si Senator Bato de la Rosa wala daw po or nandun sa airport kasama ni Senator Padilla. Pero tingnan nyo po mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa ba ay may nakuha bang TRO? Wala. Ito po yung binasa natin kagabi mga kababayan. Ipinopost po ni Congressman Mike Defensor na interview din natin kagabi, same din ang kanya mga sinasabi ngayon, di ba mga kababayan?
Salamat pala kayo sa iyo kong Mike Defensor sa mabilisang paunlak ng ambush interview kagabi, mga kababayan, nang nag-cover tayo kagabi doon. Actually kasi, mag-isa lang tayo na media vlogger, DDS supporter na nakapasok doon. No, ano kasi ako, takbo ako doon sa loob eh. Nung bumuka yung hanay ng mga pulis, sumalis siya akong pumasok, kaya nakapasok ako. Kaya mag-isang vlogger ako ng mga DDS na nandun sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya, mga kababayan. Mayroon po tayong binara na media kuno siya, pero mamaya papakita ko sa inyo kasunod nito. Senator Bato, 72 hours. Ayon kay Mike Defensor, excuse me. Ang korte ay nagbigay ng 72 hours sa gobyerno upang sagutin ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa na itigil ang kanyang pag-aresto batay sa ICC warrant. Hindi siya tumakas. Pinili lamang niyang umiwas na maging pabigat sa kanyang mga kapwa senador na nagpasyang samahan at protektahan siya hanggang sa Lunes sa Senado. Ayaw din niyang magdulot ng dagdag na tensyon at hirap sa Senate Sergeant at Arms, mga Marines, kapulisan at mga mamamahayag nagbabantay sa Senado. Isa lang ang kahilingan, idaan sa korte, idaan sa batas ng Republika ng Pilipinas. Ingat po, Senator Bato de la Rosa, kasama ninyo ang aming dasal para sa inyong kaligtasan at sa mapayapang pag-iral ng batas at hustisya. 72 hours po, mga kababayan, naglabas po kahapon or kagabi ang Supreme Court ng 72 hours or 3 days para sumagot. Kahit pa sabihin natin, tig-isang araw lang silang dalawa, so 24 hours plus 24 hours, mga kababayan, 2 araw po, 2 gabi, hindi po pwedeng arestuhin si Senator Bato. Bakit inaaresto na po nito mga ito? Ganito na ba talaga itong kabangag, itong administration na ito, at wala na po talaga silang ginagalang? Wala na po talaga silang nire-respeto, mga kababayan? Tingnan nyo naman yan, no? 72 hours times 3 days po yan eh. 3 days po si Senator Bato na magpapaliwanag, 3 days din na magpapaliwanag itong kalaban ni Senator Bato, itong kampo nila Marcos. Hindi naman po talaga literal na 3 days. Ibig ko lang sabihin, pwede pa na Senator Bato hanggang 3 days niya, ika-3 araw niya sagutin, no? Para mas maprolong. Yung mga side naman nitong bangag na gustong manghuli kay Senator Bato na wala sa legal, kahit 1 day lang para mapabilis. So parang 4 days lang ito kung maaaring tumagal na desisyon ng korte. Hindi TRO, mga kababayan, pero may 4 days, pinakamaliit na chance na maaaring hindi agad-agad madakip si Senator Bato o arestuhin. 'Di ba? 4 days. Bakit kagabi pa lang? Ayon kay Senator Amy, bakit nandun na? Bakit nandun na may mga nagde-drilling na ng mga NBI at saka itong isa na kung saan yung lugar na yun? Yan, mga kababayan. So, talagang pinipilit talaga. Totoo ang sinasabi ni Senator Amy, di ba? Na pakay nila talaga ay dakpin si Senator Bato ng by all cost, no? Kahit sino pang madamay. Ano sinabi ni Senator Sabi ng Amy? NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kita nyo, mga kababayan, si Senator Amy mismo ang nagsabi, inutusan daw sila. Ayon sa NBI agent, inutusan daw sila ni BBM mismo personally. Arestuhin si Senator Bato kahit sino pa ang mamatay. Mukhang pati sa Senator Ivy baka madamay. 'Di ba? Kung hindi ba naman bangag, 'di ba, mga kababayan? Matino ba 'yan? Kapatid mo 'yan eh. Minamalasakit ka nga eh. Ito. Masasabi ko lang para hindi po mag-alala ang taong bayan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. Masasabi ko lang para hindi po mag-alala ang taong bayan.
Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Wala daw MBI, ayan no. MBI yan no, naka-uniform na MBI at driver na yung ayun no, MBI oh. Bangag ka talaga. MBI na nga yung nandyan eh. Parang ganito lang din ang nangyari mga kababayan sa KOGC. Di ba yung KOGC noon, sinabi rin niya, walang armadong mga pulis, gunggong. Walang armadong mga pulis eh. Si Turi nga lang eh. Punong-puno ng armas eh, mga kababayan, di ba? Oh, parang KOGC lang talaga ito eh. Panoorin natin ito. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag at tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa... O, kita nyo, di ba mga kababayan, alam niya mismo, 4:00 alam niya na ang desisyon ng Korte Suprema, di ba, yung may 72 hours. Opisina. At ayun po, ang ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin.
At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Grabe mga kababayan, pambubudol na naman si BBM ang alam, no? Kalma lang daw at hindi gagawin. Eh, ginawa na nga yan, no? Mga MBI nga eh. Iba talaga ang sinasabi ni Marcos Jr. sa mga nangyayari, mga kababayan, ano? Mayroon po tayong ganyang nakakalungkot na presidente ngayon sa ating bansa. Bueno, tayo po ay personal na pumunta rin po dyan. At pinalad po tayong nakalusot doon sa barikada ng mga pulis. Alam niyo naman po tayo pagka tayo nagko-cover ay minsan nalalagpasan pa natin ang mga mainstream media. Lalo na nga mga kababayan pagdating sa mga views, no? Kagabi siguro kaya hindi lang talaga nag-trending dahil matagal na ako hindi nagla-live. Pangalawa, no? Mas marami po ang mga naka-cover ng video doon sa loob, 'di ba? Doon sa ganap sa Senado. Pero kung siguro walang naka-cover doon sa loob na sa Senado ng live at ako lang ang malapit-lapit doon sa pinto ng Senado, baka napakalaki ng viewers ko kagabi, no? Anyways, mga kababayan, aside from dyan, hindi ko naman po sa pinagyayabang ngayon, no? Yan. Sinasabi ko lang sa inyo. Kasi, masasabi po natin na talagang pagka ako nag-cover, ang hinahanap po talaga natin kung nasaan yung balita, doon po talaga tayo pipwesto. No? Ito mga kababayan, mayroon dyan sa aking pwesto kagabi, mayroon akong napansin. Ito, habang nagkaroon po ng tensyon at nagkaputukan doon sa Senado, ay nakatanggap ng info ito pong ating mga kababayan, na mga kadidiis natin, na mga supporter. Ito sila dito sa hanay na ito, no? At dahil dyan, nagkaroon po ng girian dito at nagtangka silang pumasok, no? Pumasok dito to support ka kasi nagkakaputukan na sa loob ng Senado. Kaya ngayon, tumakbo po ako, kinuber ko po. Ito po yung, nasa live naman po ito, pero mas maganda itong kuha ko na ito na hindi po live. Panoorin ninyo, ha? Nagkakagulo na sa loob! Nagkakagulo na sa loob! Hindi namin naayahan na mangyari! Walang lansin pa ito nila Rosa! Hindi kami papayag na mangyari at maulit yung nangyari kay PRD na ninakaw siya ng administrasyon. Hindi kami papayag na maulit yung ulit. Ngayong panahon, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga abogado, meron tayong sariling batas na umiiral. Dapat dito sa bansa. Walang problema sa amin kung dito ikukulong si Bato de la Rosa. Pero hindi kami papayag na dalhin si Bato sa Netherlands at doon netizen. May narinig kayo? May sumigaw, oh! May sumigaw na gano'n sa likod. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo po ito kasi kinumprunta ko yung mamang gagong yan, Media daw siya. Sa amin kung dito ikukulong si Bato de la Rosa. Pero hindi kami papayag na dalhin si Bato sa Netherlands at doon netizen. Magkakagulo tayo dito pag piniling siya ng kawan. Mga retired general, puro kayo forma, mga walang bayag, mga punyeta fakyo, mga bakal. Boss, huwag kang magsalita ng ganyan. Media ka ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kalayaan niya yan. Nandiyan ang Supreme Court para lumitin. Malaya magsalita, bayaran natin. O bayaan mo magsalita yun. Kalayaan niya yan, di ba? Oplok ang gago mga kababayan. Kalayaan ko rin magsalita, sabi niya, oh. Kalayaan mo magsalita, tanga. Eh, doon ka sa mag-rally ka rin mag-isa. Imidya ka, kumukover ka, bakit ano ka dyan? Tinyo, ha? Kulong si Bato de la Rosa. Ayan, oh. Siya yun sumigaw mga kababayan. Nabanas na kasi ako dahil habang nagko-cover kasi nasa loob po ako nandito po ako sa loob ng mga media. Ito, police mobile po ito. Nasa loob po ako ng mga media. Tingnan nyo, nandun si Kuya Park. Si Kuya Park po yan, nagsisigaw, di ba? Yung supporter ng Senator Bato.
DDS, no? At ito nga pong barikada na ito, mga pulis, ito, dyan sila pumapasok. Habang nagsasalita ito si Kuya Park, ang dami nang sinabi nitong gagong media na daw ito eh. Media daw siya eh. Di papayag na dalhin si Bato sa Netherlands at doon netizen. Magkakagulo tayo dito. Pag pinilit siya ng kawan. Mga retired general, puro kayo porma, mga walang bayag, mga punyeta fakyo, motherfucker. Boss, huwag kang magsalita ng ganyan. Media ka pa? Ayan o, mga kababayan, ito yon. Ito yung mamang ito na parang bading ang boses, no? Parang bading ang boses nito. Ayan, kasi andito po kami. Hindi niya akalain na mayroong DDS palang vlogger na kasama dito sa loob. Ayan siya. Nabulaga siya nang sinita ko siya eh. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kalayaan niya yan. Nandiyan ang Supreme Court. Oh, ayan siya oh. Sabi ko, bakit nagsasalita ka ng ganyan? Kalayaan niya yan. Media ka ba? Malaya magsalpabayanan natin. Ayan, narinig niyo mga kababayan, sabi ng pulis yun eh. Nagsabi na, huwag niyo nang dagdagan, huwag kayo mag-away dito, huwag niyo nang dagdagan ng gulo. Sabi ng pulis, inaawat na kami. Kung hindi kami inaawat noon, pulis. Kalayaan niya yan. Nandiyan ang Supreme Court. Ayan siya, oh, hindi makuha. Malaya Ayan no. magsalpabayanan natin. O bayaan mo magsalita yun. Kalayaan niya yan, di ba? Kayaan ko rin magsalita, brad ha. Kalayaan mo nga magsalita, pero sabi mo media ka, gago. Dapat doon ka sa mga rallies, tawag ka sa media. Ako nga eh. Duterte supporters eh. Hindi ako nagsasalita, nag-cover lang ako dyan eh. Yan ang media, dapat i-cover mo lang kung ano mangyayari. Kahit nasabihin mo, supporter ka ni Bangag, supporter ka ng mga Duterte, nagpakilala kang media, dapat neutral ka na. Gunggong, di ba mga kababayan? O, pansinin nyo yung aking live kagabi. Sino ang hindi nakapanood? Panoorin nyo yung live ko kagabi. Tingnan nyo dyan sa live, sa video, sa channel ko. I-search nyo yung live kagabi. Excuse me. Itong barkada naman ng mga kabayan, Nagkakagulo na sa loob. Muntikan na ito dito mga kababayan, makapasok ito sila. Kasi ayun nga sinasabi ni Kuya Park, nagkakagulo na sila dun sa loob. Nagkaputukan na kasi, yun na yung napapanood natin kanina. Kaya nagtangka po itong grupo na ito na pumasok. Siyempre bilang naturingan na rin ako media kasi nandyan ako sa loob, kasama ng mga media, ay talagang kinukuber namin lahat. May pumapasok doon sila General Abirin at mga NBI, tsaka yung impeachment. Nakuhanan nga namin yun eh. Tingnan nyo kagabi sa aking live sa hindi nagsasalita. Akala mo kung sinong nakaganon, nakabusang mo to. Nakaganon lang mukha nung gago na NBI. Ay taga-house. Sila pala ang nagpasa ng articles of impeachment. Wala talaga, hindi nagpa-interview. Sumalay natin mga kababayan, mayroon doon, sakay pala doon yung Hindi natin alam kasi may mga sumunod sa kanila, mga armado eh. Di ba? So, yan mga kababayan ang sitwasyon. Bawat coverage kagabi, kinukuha na namin. Kaya ito, naging sideline ito, hindi ako matiis eh. Actually, hindi nyo masyado narinig kasi, ayun siya, medyo nasa likod ko siya eh. Ayan part na yan eh. Pero nabulaga siya kasi akala niya, lahat ng mga nandyan, mga bayarang media, katulad niya. Hindi niya alam na vlogger pala ako ng DDS. Di bulaga siya gayon. Napaganon siya mayroon pala dito, putik. Akala ko, lahat kami dito, puro mga Bangag supporter. Hindi niya akalain, nasisitahin ko siya. Tama lang naman nasita ko eh. Kayo ba, kung nandun kayo sa lagay na yon? Di ba, sinong mga nakapanood ng live ko kagabi mga kababayan? Wala naman akong hindi ako nagbayas kagabi kahapon. Kinuber ko lang talaga kung ano nga nasasaksihan,
Yun yung binabato ko lang sa inyo. Pero bakit itong uplok na itong isang media kuno, bakit magkukover siya dyan? Bakit mayroon siyang bias? Di ba? Sana kung talaga magkukover lang siya, cover lang. Huwag kang ganan na para kang mayroon ka pang side comment, magdadaldal ka pa dyan. Kung hindi kami sinita ng pulis, baka lapitan ko ito, debatihin ko to eh. No? Sabagay, medyo babading-bading ang boses, at saka may edad na, wala akong problema sa kanya, no? Ang problema lang kasi, media pala siya nagpakilala, ang komentaryo niya, bakit ganun? Bakit, yan, parang marami pa siyang sinasabi, masama ang sinasabi niya dito kay Kuya Park eh. Diba? Yan, ano yan, napakayabang yan. Yan yung supporter ng mga DDS, parang ganun. Leader ng mga DDS yan, ganun ang sinasabi niya. Ayan siya, yan, tinuturo ko, Yan, tingnan mo, katinginan din yung ibang mga media o mga mainstream media, mga kababayan. Akala niya siguro, hindi ako papalag-palag doon. Okay lang naman yun, kahit mayroong tayong mga kinakaaniban na mga sinusuportahan eh. Pero huwag naman tayo masyado obvious. Kung nagpakilala, naturingan kang media, abay dapat irespeto mo yung pagiging media mo. Pag sinabing media, pagitna ka lagi. At cover ka lang, nandiyan ka naman para mag-cover. Ngayon, kung isa ka palang supporter, di ba, doon ka sa kabila, wag ka dyan. Kasi hindi mo po pwedeng walang mag-ano sa'yo, mag-comment sa'yo. Kung comment ka, tapos dadal ka, tapos sasabihin mo, walang may karapatan ka. O, hindi may karapatan din ako sitahin ka. Di ba? Ganun lang kasimple, mga kababayan. So, yan po ang aking experience kagabi. Aside pa sa ibang mga pangyayari. Ito, nakarating na pala ito kay BP Sara at saka sa Dahig, mga kababayan. Panoorin nga natin itong interview ni BP Sara. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Hindi katanggap-tanggap para kay Vice President Sara Duterte ang gulong nangyayari sa Senado sa gitna ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kanina sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nito na pagpapakita ng kawalang respeto sa Senado ang nangyayaring tensyon doon para lamang madakip si Senator Bato kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Muling iginiit ng Vice Presidente na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang mga korte sa labas ng bansa, kaya't wala anyang bisa ang anumang ipag-uutos ng mga ito maliban ng idaan sa local courts. Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding bisa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts at yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Anya, kung ipipilit ang ICC warrant ng hindi dumadaan sa lokal na korte dito sa Pilipinas, magiging paglabag ito sa karapatan ni Senator Bato. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Muling inihalimbawa ni VP Sara ang nangyaring pag-aresto noon at pag-turnover sa ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa Vice Presidente ay isang extraordinary rendition. Kaya nga 'di ba nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yun surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Ayon kay VP Sara, batid ni dating Pangulong Duterte ang kaguluhang nangyari kahapon sa Senado.
Sinabi ng Vice Presidente na wala sana siyang planong ikwento sa kanyang tatay Digong ang pangyayari, subalit napanood-an niya ito ng dating Pangulo sa telebisyon. Nakausap na ni VP Sara kahapon si Senator De La Rosa habang patuloy rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa Senado para malaman kung anong tulong ang maaaring ipaabot kay Senator Bato. Joan Nano humahataw sa balita ngayon. Yan mga kababayan, talagang wala na po tayong aasahan dito sa Marcos administration na ito. Kita nyo naman, no? Iba't iba na ang sinasabi. La Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baños. We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Ayan o. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mean, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mean. Tabi ka muna, Mean. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Pinag-first kami! Pinag-first kami! Tapos mo, pagkaroon ng putukan! Sir! Huwag kayo marunong! Sir, what's happening? Habang naghihintay kami, ay nagkaroon ng putukan. Kung saan nakita namin una nagpaputok. Huwag kayo marunong! Okay? At, oh my God! Kuya, what's happening? Hanggang sa maya-maya, narinig ulit namin ang putok ng baril. Oh my God, Cheryl Jr. Nagkakaputukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mean, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mean. Oo. Publika muna, Mean. Nagtuloy-tuloy pa ang putok ng baril habang pinapaatras kami. Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Yan yung mga kababayan, yung siguro, yun na yung nabutasan na doon kasi di ba, yung purma nitong lugar na ito yun, no? Malamang ito yun. Dito na kaya siguro nang nabutasan na nila ito, nag-warning shot na ang mga usaa doon sa loob. Di ba? Kasi nga po ito pipilitin na nilang papasok dito, di ba, mga kababayan, ayun, no? So, ito yung side na ito. Ito talaga ang pinagdududahan. Ito yung side na ito. So, sino yung sinasabing hindi NBI? Ay, NBI ito eh. NBI ito at mga baril eh. Ngayon, sinasabi, driver lang daw. Pero ang tanong, kung driver lang, bakit may baril? Driver lang pala ng NBI, bakit may baril? Di ba? Yun ang mahirap. Yan mga kababayan, ang mahirap po dito. Kasi nga, itong atin pong presidente, wala pong alam talaga, no? Ay, tuloy! Sunod-sunod Hold on! Putukan. Yan. Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok. Oh my God, ayun na naman! Ayun na naman! Mean. Hinakawi na tayo! Mean. Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw. Nasa unahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag yun na po kung palisin, please. Dumating din si Senate Sergeant Arms Mau Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, syempo namang dumating dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceived pa lang, ha? Wala namang confirmation na perceived NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agents, sir? Saan? Naka-uniform na kasi lang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kapit. Ito ba yung nagde-drill? Ay, warning shot. Nag-retreat nila. Nag-retreat sila. Ayan. Na silang magpaputok, sir. Yan pang nangyayari sa Senado. Una nang nakuhanan na may dinidrill na pintuan kanina sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building?
Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya Matibag. Bulag ka mo matibag. Ano yan? MBI oh. MBI oh. Ayan oh, may mga MBI dito oh. Ano yan? Hindi yan MBI, matibag. Ano yan? Ayan oh. Mga MBI yan eh. Oh. Ay nako talaga, magsisinungaling pa eh. nag-request ako na i-zoom para makita nyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kami agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers andirito po. Hindi naman Pero giit ni Senate President Di ba? Nawala ng boses natin mga kababayan. Di ko alam pa paano na naman nawawala-wala. Alan Peter Cayetano, under attack ngayong gabi ang kakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong. What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Sabi mo sa akin, wag kitang sigawan. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman para sa mas malawak na... So ayan po mga kababayan ang kaganapan kagabi sa dito nga po sa Senate, sa hearing, sa Senate kung saan po pilit po nilang i-aresto si Senator Bato sa despite na mayroon pong order ang Supreme Court na kailangan muna nilang sagutan ng 72 hours magkabilang panig. Ang problema, hindi po nila ito inuunor at nagpuntahan na po kagad sila dyan. So ano pong inyong masasabi dito mga kababayan? Hanggang saan mangyayari ito sa ating bansa, okay? So ito muna yung mga nag-comment at ito yung aking sa inyo, pahalipay kumbaga sa waray pa. Ito yung aking mga paano sa inyo. Pa-shoutout. Ay, ingat kayo dyan, Rulan watching here in New York, walang tulugan, sabi ni Evangeline Ligaspi. TY po Bimar, sabi ni Makita Bale. Lord please protect Senator Bato, sabi ni Dina Palikpikan. Ingat kayo dyan, Brad Bimar, dito ako nakatutok from Jeddah, Saudi Arabia, sabi ni Adela Soriano. God need your help for Senator Bato de la Rosa, sabi ni Hariraz Jula. Watching here now from Japan, sabi naman ni Sorbanisu sa Tumampo. News A, shoutout po Sir Bimar, watching from Singapore. Ayan. Ingat po from Barcelona, sabi ni Elena Rivera. Tama ka kabayan, taga Samar ako, sabi ni Edwin Tolibas. Uy, mahupay nga aga sa iyo nga tanan nila sa Samar. Kunin ninyo ng plate number ang mga sasakyan na din check sa LTO, sabi ni Edna. Wala na akong panahon kasi mag-isa lang ako doon Senador Robin po yan, sabi ni Gaze Torque. Robin Padilla, sabi ni Lorita Garcia. Sir, mabait ang mga waray. Wala na po talagang matulad kay Tatay Digong. Matatalino pa ang mga attorney natin, sabi ni Maria Jima Kabantak. Lord, protect Senator Bato. People power na, sabi ni Lerma Mendoza. Ayan. Sir Bimar, yan ang inintay ni SP Alang Cayetano. Sinabi niya kanina kay Ted Filon. Judith Santos. Lord, protect the 13 senators who is doing the truth for the better Philippines, sabi niya. Si Inday Ganda. Grabing gobyernong ito. Lord, please protect our senator, sabi ni Mylene Alconada. Hindi fake, true, sabi ni Zine Leong. Oo nga, totoo po yun yung binabasa natin kagabi mga kababayan. Totoo yun. Sana ang Pangulong BBM may presidente pa ba tayo? Nasaan na daw si Marcos? Wala na. Andoon, busy sa ng pulburon. Ayan mga kababayan, dito muna tayo pansamantala. Mayroon po tayong Birada Agila mamaya. Ayan Ako po ang mag-host mamaya sa Birada Agila. At punta po tayo. Comment po kayo dyan mamaya. Live po yun, mamayang 2:00 sa Birada Agila. Maraming salamat muli Pilipinas, as always. Bye-bye.